Hello mga kagala! Welcome back sa ating channel. Ngayon, samahan niyo naman kami sa isang nature trip sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center dito sa Quezon City. Perfect ito para sa mga nature lovers, students at mga gustong mag-relax sa gitna ng lungsod. At ang pinaka-okay, budget-friendly siya. Alam niyo ba na ang entrance fee ay 30 pesos lamang ang mga adult at ang mga students naman ay 15 pesos. Grabe ang sulit. At kung ikaw naman ay PWD, senior citizen o batang below 7 years old, libre ka na. Yes! Free entrance mga bet. Ang laki ng lugar, may mga picnic spots, mini lake at syempre mga iba't ibang klase ng hayop at halaman. Tara, samahan nyo kaming libutin ang Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Syempre, isa sa pinaka-paborito ng mga bata ay ang mga hayop. Una nga naming pinuntahan ay ang section ng mga ahas. Isa sa mga nakita namin ay ang Burmese python, isa sa pinaka-popular na ahas sa wildlife centers at mga zoo. At meron din reticulate python na iba-ibang klase. Mas mahaba naman ito kumpara sa Burmese python. At maraming mga ibon din tayong makikita dito. Iba't ibang klaseng makukulay na mga ibon. Marami din ibon dito gaya ng parrots, myna birds, kingfishers at egret. Ang iba ay na-rescue mula sa illegal wildlife trade kaya mahalagang pinangangalagaan sila rito. At syempre, nandito rin ang Brahminy kite o lawin. Liganting lumilipad yan sa himpapawid. Isa ito sa mga madalas nating makita sa mga lowland areas dito sa Pilipinas. At syempre, ang pinaka-star ng wildlife center na ito ay walang iba kundi ang Philippine eagle o ang haribon, hari ng mga ibon. Isa ito sa pinakamalaking agila sa buong mundo. Endangered na sila at nasa humigit kumulang 400 na lang ang natitira sa wild. Makikita lang sila sa Pilipinas kaya sobrang importante ng conservation efforts tulad ng ginagawa dito. At ito pa, makikita rin dito ang ibon na tokan. Hindi siya native sa Pilipinas. Originally galing sila sa tropical forest ng South America. Kilala sila sa malaki at makulay nilang toka. Pero huwag kayong magpapaloko, magaan lang yan at hindi mabigat. Ginagamit nila ang kanilang tuka para kumuha ng prutas, ipagtanggol ang sarili at manligaw. Makikita rin dito ang white-bellied sea eagle. Isa sa mga fierce na raptors na makikita dito. Makikita rin dito ang iguana, mga pagong, at mga buhaya. Pagkatapos ng birdwatching at kakaikot sa paligid, dito naman tayo sa isa pinaka-relaxing spots ng Wildlife Center, ang Lawa at ang Gazebo area. Napapalibutan ng mga puno kaya presko kahit tanghali. May mga isda sa lawa, kung minsan makikita mo pa ang mga water birds dito gaya ng mga hiron o egret. Ang gazebo naman ay perfect na tambayan, pwedeng maglaro, magpahinga o pang picnic kung kasama ang barkada at pamilya. At syempre kung mahilig kayo sa photography o mahilig lang magpa-picture, perfect din ang lugar na to bilang photoshoot spot. May natural lighting dahil sa canopy ng puno, ang reflection sa lawa, pwedeng cinematic shot. Yung gazebo, pang prenup, pang picnic o pang aesthetic shots lang. May mga pathwork, mini bridges at rustic vibes, parang nasa forest garden ka. Alam mo yung feeling na parang nasa probinsya ka kahit na nasa gitna ka ng Quezon City? Ganito yun. Peaceful, green at parang ang layo sa ingay ng lungsod. Minsan, kailangan lang natin ng ganitong lugar para huminga. Iba pa rin ang nature therapy. Grabe, ang ganda pala ng Ninoy Aquino Parks and Wildlife Center. Hindi lang basta park, isa itong paalala na habang busy tayo sa mundo, may mga nilalang na tahimik na namumuhay at may kalikasang patuloy na nagbibigay sa atin ng buhay. Kaya kung napagod ka na sa ingay ng araw-araw, bumalik ka lang sa ganito, sa mga ibon, sa hangin, sa tubig, sa sarili mo. Salamat sa pagsama sa nature trip natin ngayong araw. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang lakwatsa, kwento at kwentong ligas. Hanggang sa susunod mga kagala. Bye-bye!